Unang Samuel, Kabanata 9. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki. Siya ay si Kish na anak ni Abiel at apo ni Zeror, mula sa sambahayan ni Bekorat at sa angkan ni Afia. Si Kish ang ama ni Saul, na siya namang pinakamakisig at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Kish, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Naghanap sila sa buong kaburulan ng Ephraim at sa lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita ni isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin doon. Nagtuloy sila sa Benjamin, at wala rin silang natagpuan doon. Nakarating sila sa Zuf, ngunit wala pa rin silang nakita. Kaya't nagyayanang umuwi si Saul. Sinabi niya sa kanyang kasamang lingkod, "Umuwi na tayo, at baka tayo naman ang inaalala ng aking ama." Sumagot ang kanyang kasama, "Sandali lang, sa lungsod na ito ay may isang lingkod ng Diyos. Iginagalang siya ng mga tao, sapagkat nagkakatotoo ang anumang sabihin niya. Pumunta tayo sa kanya, baka sakaling maituro niya sa atin ang ating hinahanap." Sinabi ni Saul, "Anong maibibigay natin kung pupunta tayo sa kanya? Ubus na ang baon nating pagkain." Sumagot ang katulong, "Mayroon pa akong 3 gramong pilak. Ibibigay ko na ito sa kanya para ituro sa atin ang ating hinahanap." Noong panahong iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa isang manghuhula kung may isasangguni sa Diyos. Manghuhula ang dati nilang tawag sa propeta. Sinabi ni Saul, "Sige, tayo na. Pumunta tayo sa sinasabi mong lingkod ng Diyos." At nagpunta nga sila sa lunsod na kinaroroonan ng nabanggit na lingkod ng Diyos. Sa daan, nakasalubong sila ng mga dalagang sasalok ng tubig. "Narito kaya ang manghuhula?" tanong ni Saul sa mga dalaga. Sumagot ang mga dalaga, "Opo, kararaan lang niya papunta sa altar sa burol, sapagkat maghahandog doon ang mga tao. Lumakad na kayo, at pagpasok ninyo ng lunsod, ay makikita ninyo siya. Magmadali kayo, upang maabutan ninyo siya bago makaakyat sa altar para kumain. Hindi kakain ng mga taong naroon hanggat hindi siya dumarating, sapagkat kailangan munang basbasan ng mga handog. Pagkabasbas, sa kakakain ng mga panauhin." At nagtuloy nga sila sa lunsod. Papasok na sila nang makita nila si Samuel na papunta naman sa altar na paghahandugan. Isang araw, bago dumating doon si Saul, nagpakita kay Samuel si Yahweh at sinabi, "Bukas ng ganitong oras, may darating sa iyong isang lalaking taga-Benjamin. Pahiran mo siya ng langis bilang pinuno ng aking bayang Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang karaingan." Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Yan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po ba nakatira ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Bukas ka na ng umaga umuwi pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Huwag mo nang alalahanin ang mga astong hinahanap mo, sapagkat nakita na ang mga iyon. Sino ba ang pinakamimithi ng Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama?" Sumagot si Saul, "Ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel. At ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin yan?"
Si Saul at ang kanyang katulong ay isinama ni Samuel sa handaan at pinaupo sa upuang pandangal. May 30 ang naroong panauhin. Sinabi ni Samuel sa tagapagluto, "Ihain mo rito ang bahaging ipinatabi ko sa iyo." Inilabas ng tagapagluto ang pigi at hita ng handog at inihain kay Saul. Sinabi ni Samuel, "Narito ang bahaging ibinukod para sa iyo. Kainin mo, sapagkat iyan ay inilaan sa iyo sa pagkakataong ito." Nang araw na iyon, kumain nga si Saul, kasalo ni Samuel. Pagbalik nila sa lungsod, may nakahanda ng higaan sa ibabaw ng bahay para kay Saul. Doon siya natulog ng gabing iyon. Kinabukasan ng madaling araw, nilapitan siya ni Samuel at ginising. "Bangon na, at nang makalakad na kayo." Bumangon nga si Saul at silang dalawa ni Samuel ay lumabas sa lansangan. Nang palabas na sila ng lungsod, sinabi ni Samuel, "Paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali. Sasabihin ko sa iyo ang ipinapasabi ng Diyos."